Shalom ho sa inyong lahat. Tayo po'y muling narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa dakilang araw po ito ng ating pagdiriwang ng Linggo ng Muling Pagkabuhay, Easter Sunday. Christos Anesti, Alethos Anesti. Yun ang batian ng ating mga kapatid ng mga Griego. Si Kristo yung muling nabuhay, totoong muli siyang nabuhay. Talaga naman ho nga, tayo'y nakikiisa dun sa, at nakikibahagi po dun sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus na iyon sa pamamagitan ng ating binyag. Kaya nga ho, sa araw na ito, sinasariwa natin ang ating binyag. Ito po yung ating pinaghandaan sa panahon ng Quaresma, itong pagsariwa na ito ng ating binyag na talagang ibig nating naging mas magkakahulugan, Kung kaya nandito tayo, nagdiriwang nitong ating kapistahang ito. Brothers and sisters, aking pong binabati kayo. Saan man kayo naroon, kayo pong mga kapatid ko sa kaparian, ang mga religyoso, mga diakono po, yung mga katekista, mga lay ministers of the word, na nagpapalaganan ng salita ng Diyos. Kayo pong mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga dinadalang karamdaman, yung mga hirap. Sana po idatnang kayo ng pagpapala ng Panginoon. Kung kaya, ito pong ating pagdiriwang na ito, sana ay talagang maging kalugod-lugod sa inyo. At akin po kayong binabati sa mga kayo naroon. Shalom sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 p.m. At Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. And every second and fourth Thursday of the month at VMI School Ayala Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. At nagsalita si Pedro, "Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa bautismo. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang ating pong unang pagbasa ay hango sa mga gawa ng mga apostoles. Ito po'y nagsasalaysay sa atin kung anong mga pangyayaring pinangyari ng Diyos sa pamamagitan ng mga sugo ni Jesus. Ngayon ho, mga apostol na sila, sugo. Dati mga disipulo sila ni Jesus, mga mga natututo sa Kanya. Pero ngayon sinugo na sila. Dito po sa chapter 10, na isa pong napakagandang istorya nito. Kakatagpuin ho ni Pedro ang isang centurion, ibig sabihin kapitang Romano. Sa mga tuwid ito, hindi siya Hudyo. At itong Romanong ito, itong kapitang Romanong ito, ay mananampalataya kay Kristo. Tinatawag niya pa nga si Pedro. Nag-hesitate pa si Pedro nung dumating. Pero dumating din naman siya. At ang nangyari ho, ayan,
magsasalita si Pedro dito sa pagkakataong ito. At dito sa loob ng kanyang pangangaral na ito, pangangaral ito, isang halimbawa ho ng mga unang-unang mga pangangaral ng mga apostoles. The kerygma, the Christian kerygma. Yung kerygma ho, ibig sabihin proclamation. Na ang sentro talaga ay yung aktibidad ni Jesus. At kung paano ang mga tao'y talagang naakit sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. Ang sabi ho dito, si Pedro ay nagsimulang magsalita at ang sabi niya, talaga naman, nakikita ko ang Diyos ay hindi nagpapakita ng anumang pagtatangi. Kundi ang bawat bansa na may takot sa Kanya at talaga namumuhay ng marapat ay kalugod-lugod sa Kanya, katanggap-tanggap sa Kanya. Francis, nakita niyo ho yun? Ang Diyos ho hindi nagpapakita ng pagtatangi. Sa mga katuwido, hindi lang mga Hudyo ang maliligtas, kundi pati na yung mga hindi Hudyo. Halimbawa ho, itong Romanong ito. Basta raw ho, ang importante lang quality ay may takot ka sa Diyos. Takot ho, tandaan natin, hindi ho yung pangangatog, dala ng takot. Hindi ho, kundi yung takot ho na talagang iniuudyok ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, ayaw mong dulutan siya ng anumang ikadadalamhati niya. Yun ho yung takot na tinutukoy dito. Basta ang takot, ang tao'y may takot na ganun sa Diyos at talaga namumuhay ng matuwid, tanggap-tanggap siya sa Panginoon. At sabi niya pa rito, alam niyo yung salita, na ipinadala niya sa mga Israel, mga Israelita, na nagpapahayag ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na Panginoon lahat, sabi niya ganyan. Ito, tingnan niyo, binabanggit na ni Jesus, ni San Pedro dito, si Jesus, na kanyang Panginoon, na talaga naging tagapangaral ng mga Hudyo. Kasi hindi, sabi ni Jesus nga huwag kayong hahayo sa mga hindi Hudyo, mga Hudyo lang ang inyong pangaralan. Ganun ho ang ginawa ni Jesus on the general, hindi siya nangaral sa ibang mga tao. Of course, there were some instances that he did go to pagan lands, pero nearby, near Israel, pero on the whole, hindi ho. At ang mga apostoles, pagka nangaral sila, ang unang nilang pupuntahan ang mga Hudyo. Pero dito sa pagkakataong ito, inibig ng Diyos na ito si Pedro, mangaral siya sa hindi Hudyo. At ito ang magiging umpisa ng pagpasok ng mga hindi Hudyo sa eklesiya. Anong pinapangaral dito ni San Pedro? Na itong si Jesus na ito, magmula doon sa Galilea, sa binyag ni Juan, ay talaga namang pinahira ng Diyos. At nasa kanyang Espiritu Santo at kapangyarihan. Kung kaya siya'y nagpunta sa lahat ng mga lugar doon, lalo na nga sa Galilea, nilibot ni Jesus yun, talaga namang pinagagaling niya yung mga inaalihan ng mga espiritu. Bakit? Kasi sumasa kanya ang Diyos. At sabi ni San Pedro dito, kaming lahat, ay mga saksi dito. Sabi niya ganyan. Na ginawa ni Jesus ito. Hindi lang yun na itong Jesus na ito, pagkatapos siyang patayin, sa pamamagitan ng pagbibitay sa kanya sa krus, doon sa puno, sabi niya ganyan, hanging him on a tree, ang taong itong si Jesus, talaga namang itinaas uli, itinayo uli ng Diyos. God raised him up on the third day. At hinayaan ng Diyos na makita siya ng mga tao. Hindi lahat ng mga tao, kundi namin, na mga saksi ngayon na pinili ng Diyos, na nauna pa, kami nakisalo sa Kanya, at talagang inutusan niya kaming mangaral na magandang balita. Sabi niya ganyan. Kung kaya nga, brothers and sisters, tingnan niyo ito. Itong bahaging ito ng Acts of the Apostles, kinikwento sa atin kung ano yung naging unang pangangaral ng mga apostoles. Talaga namang yung pangangaral na umaalingaw ngayon sa eklesiya ay parehong-pareho ng pangangaral noon. Kasi ganun ho ang katekesis, ang pagpapaalingaw-ngaw pababa. Dapat uulit-ulitin ay yung unang-unang binigkas. Yung binigkas ni Jesus, uulit-ulitin yun para marinig hanggang ngayon sa kanyang kadalisayan ng mga tao. Tayo ho yung tinutukoy dito. Hindi man tayo mga Hudyo, pero nakapanampalataya kay Kristo. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yun ang ating pinagdiriwang ngayon. Muling nabuhay si Jesus at salamat sa kanyang muling pagbubuhay. Tayo binigyan niya ng buhay sa magitan ng ating binyag.
kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Sa ating pong ikalawang pagbasa, may pagpili pong pwedeng gawin dito. Yung pagbasa po pwedeng hango dito sa Colossians chapter 3 o kaya doon sa 1 Corinthians chapter 5. Gusto kong ipaliwanag na mabilis itong dalawang ito. Doon sa ating pagbasa mula sa Colossians, isang napakagandang mga talata ang maririnig natin dito. Ang sabi niya, ang sabi ni San Pablo doon sa kanyang mga Kristiyano taga Colossae, sa ancient Near East ang sabi dito dahil kayo'y taas na, you have been raised, binuhay na kayong muli kasama ni Kristo, dapat pakasumakita niyong hanapin ang mga bagay na nasa itaas, kung saan nakaluklok si Kristo sa kanan ng Ama, isipin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, hindi yung mga nasa lupang ito, sabi niya. Bakit? Kayo nang namatay na, at ang inyong buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. At kaya nga pag si Kristo na inyong buhay ay muling napakita, kayo rin naman ay makikita, sa buong kaluwalhatian kasama niya. Francis, ang ganda-ganda ho ng bagay na ito. Bilang mga binyagan bilang mga Kristiyano, dapat ho tayo, ang pinakakaisip natin, pinakakahanap-hanap natin, ay yung mga bagay na nasa taas. Francis, hindi ho tayo dapat nakayuko, dapat nakatingala, dapat nakatingin doon sa malayo. Ang hayop ho, makikita niyo ba yung mga animals? Karamihan ho sa kanila, yung mga aso, mga baka, kung ano, lagi nakayuko, nakakita na ba kayo ng aso lagi nakatingala? Hindi naman siguro, baka may stiff neck or something. Pero, the point is, yung tao ho, pagka nakayuko, may ibig sabihin yun Ang natural sa tao, nakaharap in front of him, sa harapan niya, o kaya sa nakatingala, ganyan. Natural yun The point is, yun nga, ang sinasabi ni San Pablo, dapat total na nabuhay na tayong muli kasama ni Kristo sa pangitan ng ating binyag. Ay naku, dapat hanapin natin mga bagay na nasa taas sa piling ng Diyos. Brothers and sisters, dapat tanong natin sa ating mga sarili yon, talaga nga bang yung ating pinagkakaabalahan ay mga bagay na panglangit, pang-spiritual, pang talagang very human, o yung panlupa lang, yung mga material o yung makamundo. Medyo iba yung tinuturo sa atin ni San Pablo dito. Tapos, ito hong first letter ni San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 5 ho, ito hong binabasa. Bakit? Kasi dapat maintindihan ng isang Kristiyano yung background ng ating pagdiriwang. Si Jesus Hudyo. Meron ho silang Passover meal na nabanggit ko na sa inyo sa mga nakaraang pag-aaral natin. Yung Passover meal ho, pagka Passover, tandaan nyo ho, ang kinakain lang tinapay yung walang levadura, yung unleavened bread. Hindi yung ordinaryong tinapay. In fact, bago ho magdiwang ng Passover, and that will be a 1-week-long festivity, inaalis ho lahat yung mga leavened bread. Bawal yun. Kahit nakatiting lang yung inaalis. Bakit? Kasi ho yung leaven, yung levadura, yung lievito, ang representation noon, ang simbolismo noon sa pag-iisip ng mga Hudyo, corruption. Total, kung tutuusin, ganun nga nangyayari. It does something with the mass, yun hong dough. Tapos, nangyayari doon, umaalsa yung dough na yun. Talagang may aktibong nangyayari doon. Yun nga ho, inaalis yung yeast na yon, kasi kumakatawan yun, o sinasimbolismo nun, yung corruption nga. Ngayon, ang sinasabi dito ni San Pablo sa ating pagbasang ito from his letter to the Corinthians, chapter 5 ho, verse 7, ang sinasabi niya dito, for Christ, our Passover Lamb,
has been sacrificed. Tingnan nyo, pinagdiriwang ho natin itong Passover na ito, muling pagkabuhay ng Panginoon para sa atin. Yun ang Passover natin. Lumampas tayo mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, yung mga ginugunitan ng mga Hudyo, pagkakaalipin sa Hudyo, niligtas sila ng Diyos, tapos dumaan yung anghel ng kamatayan, nilampasan sila kasi nakita yung dugo nakawisik doon sa pintuan nila. Brothers and sisters, tayo rin ho, sa pamamagitan ng ating binyag, lumampas tayo mula sa kasalanan tungo sa buhay ng Diyos. Sa pamamagitan ng tubig na yon na tinawalan, parang nagpapaiwanan ng tubig na dagat na pula na tinawiran nila. Tapos tayo rin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan, ay talagang nailigtas na tayo sa kamatayan. Yun ho ang ating pinagdiriwang dito sa Easter na ito. Na talagang that Christ, our Passover Lamb, has been sacrificed. Totoo ho yun. Kung kaya nagdiriwang tayo, ang inikayat sa atin ni San Pablo ay sana tayo rin ipagdiwang natin itong kapisahang ito, not with the old yeast ng corruption, ng sinfulness, the yeast of malice and wickedness. Hindi ho, kundi dapat talagang ipagdiwang natin to with unleavened bread, yung tinapay na walang lebadura. Ibig sabihin, tinapay ng sincerity and truth, yung pagiging makatotohanan, pagiging sincero, walang pagkukubli, walang pagkukunwari. Brothers and sisters, ang dapat mangyari sa isang buhay Kristiyano, we are risen with Christ in sincerity and truth, in liberty and in the grace of God. Shalom to you all. This is Father June Lingad, the Salesian of Don Bosco here at Word Made Flesh. I'm very happy to share with you the fact that God has seen us through 3 years in this programming. And if you feel you have been blessed in one way or another, do help us continue this program. Support us financially. And if you want to do that, please know that our Word Made Flesh Foundation Incorporated account in the Bank of Philippine Islands, current account, is numbered 0011-165362. Our dollar account, FCDU, account number 0014151206, with a SWIFT address as BOPIPHMM. In that way, you are partnering with God's Word, with the Word Made Flesh, and we will be able to really and truthfully say at the end of our program, through you, God has brought this program about. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor, and that's very beautiful. And so I'd like to thank you on behalf of the Word Made Flesh Foundation Incorporated. Anywhere you are, shalom to you all. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Madalim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa lagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay ni Jesus. Ito
ito ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingnan niyo po, ito yung ating ebanghelyo para sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung sa bagay ho, meron pang isang pwedeng basahing ebanghelyo, lalo na sa panggabing misa sa araw na ito. I hope I will be able to tackle that. That's Luke chapter 24, verse 13 to 35, yung istorya ng dalawang disipulong pauwi sa Emmaus. Anyway, ito ang ating ebanghelyo ngayon. Ano nangyari? Kauna-unahan tong araw ng Sanlinggo. The first day of the week. Anong araw yon? Linggo. At meron hong mangyayari at matutuklasan sila. Anong matutuklasan nila? Muling nabuhay si Jesus. Paano nila nalaman na si Jesus ay muling nabuhay? Kasi nga, magang-maga pa noon, si Maria Magdalena ay nandun na sa libingan. Tingnan nyo, linggo ho ito. Pinako sa krus si Jesus nung Biyernes. Ikatlong araw na ito sa makatuwid. At nung nakita nagpunta si Maria Magdalena sa libingan, nakita niya yung panakip na bato sa libingan ni Jesus ay naialis na. Francis, kasi yung mga libingan doon, mga caves. Tapos doon sa bunganga ng cave na yun, nilalagyan nila ng takip. Ano yung takip na yon? Isang malaking batong iginugulong. By the way, iginugulong ho yun, merong mga pwedeng paggulungan ng batong yun para, it doesn't fall off, parang ganon. Parang sliding door ho, Kaya lang, bilog ho itong batong ito. I mean, mabigat ho yun. Ang problema nga, sino magugulong nun eh. Pero pagdating niya doon, nakagulong na yun. Nakabukas na sa makatuwid yung libingan ni Jesus. At nung nakita niya, wala rin ang bangkay ni Jesus. Ano nangyari doon? Kaya nga, nagpunta sa kagad kay Simon Pedro at doon sa kasama doon ni Pedro yung disipulong mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, hey, may kumuha ng Panginoon. Mula doon sa libingan. Hindi natin alam kung saan nila. Kung kaya, nagsitakbuhan itong dalawang mga disipulong ito ni Jesus. Kaya lang, mas mabilis yung mahal ni Jesus na disipulo. Pagdating nila doon, ayun nga, natuklasan nila, wala nga doon yung katawan ni Jesus, yung bangkay ni Jesus. And so, ang mangyayari nito, talaga namang mamamangha sila. At ang maganda pa nito, ninakaw ba yung kanyang bangkay o ano? Kasi parang hindi pwedeng ninakaw. Bakit? Yung kasing mga ginamit sa paglilibing kay Jesus, alam nyo, merong pang takip sa yung para bang ipinambalot sa katawan ni Jesus, Yung mga yun, nakatabi yun, nakatupi. Meron ba namang magnanakaw ang tutupi pa, I mean, ayun nga ho. Kung kaya, nung nakita nung disipulong naunang pumunta roon, yung mahal ni Jesus, abay nung nakita niya yun, nanampalataya siya. Kasi sinabi na ng Panginoon yun na muli siyang mabubuhay. Kung kaya nga, sinabi sa kanila, on the third day, he will rise again, 3 beses inulit-ulit ni Jesus yung mga hula tungkol sa kanyang sasapiting kamatayan at muling pagkabuhay. Friends and sisters, ayun nga, nanampalataya sila. Ang ganda-ganda ho nitong ebanghelyong ito. Tingnan nyo, brothers and sisters, tayo ho, katulad ho nung mga disipulo ni Jesus, kailangan tayong manampalataya na muling nabuhay si Jesus. Hindi ho na nakita yung muling pagkabuhay ni Jesus, ha? I mean, I hope you understand that. Hindi na nakita si Jesus lumalabas sa puntod niya, Pero makakatagpo nila si Jesus later on in many ways, in many places. Pero kinailangan nilang manampalataya, Dati-dati hindi nila naintindihan ng kasulatan, pero ngayon, maintindihan na nila. May inihula pa man din si Jesus, Destroy this temple and in 3 days I'll build it up again. Sinabi ni Jesus ho yun tungkol sa templo. Doon sa bahaging yun, kay Juan ho yun, chapter 2, makikita niyo mayroong parenthesis na iba, idadagdag doon si Juan, yung fourth gospel writer, at sasabihin niya, naintindihan nila to nung muling nabuhay si Jesus. Exactly on the third day, he rose again. Friends and sisters, itong ebanghelyong ito nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya, ay talagang nakabatay sa pangyayari sa buhay ni Jesus. Ito ho yung sinasampalatayanan natin kasi pinangaral ho ito ng mga apostoles na nakasaksi ho ng pangyayaring yun na wala doon sa puntod ni Jesus ang kanyang bangkay. Bakit? Siya kasi muling nabuhay.
Brothers and sisters, ito patutuhanan ni Jesus sa kanila sa pagdaan ng mga araw. Anyway, at ito kung itong ebanghelyong ni San Lucas chapter 24. Ang ganda-ganda ho nito. Ano nangyari? Linggo na ho noon. Dalawa ho doon sa mga disipulo ni Jesus ay pauwi na sa kanilang lugar sa Emmaus about 7 miles, from Jerusalem. Talagang sirang-sira ang kalooban. Bakit? Ikatlong araw na yun, wala pa rin nangyayari. Oo, nagulat sila nung may sinasabing yung muling nabuhay si Jesus, etc. Ganyan. Nakita daw ng mga babae doon na wala na si Jesus sa libingan, etc. Pero hindi pa nila nakikita si Jesus hanggang ngayon kung siya yung muling nabuhay. Ano nangyari nung naglalakad silang ganyan? May nakisabay sa kanila, si Jesus pero hindi na nakilala. At nung tinanong ni Jesus, uy, ano pinag-uusapan ninyo? Ang lulungkot ninyo? Sabi nila, mukhang ikaw lang ata ang galing sa Jerusalem, hindi nakakaalam po ano nangyari doon, ano nangyari doon? Para bang nagmaangangan si Jesus tungkol doon sa mga pangyayari niya. Tungkol nga kay Jesus. Maasa pa naman kami na siya magliligtas sa Israel. Ngayon, ikatlong araw na nga, wala pang nangyayari, hindi pa namin siya nakikita muli. Tapos pinagalitan sila ni Jesus, napakahangal nyo. Ang kupad-kupad yung manampalataya sa mga sinabi ng mga propeta. Hindi nga ba't kailangan muna ng Mesyas na magdusa bago siya maluwalhati? Tapos, anong ginawa ni Jesus sa kanila? Pinaliwanag niya sa kanila ang lahat ng sinasabi sa kasulatan mula kay Moises hanggang sa mga propeta tungkol sa Mesyas. Brothers and sisters, alam natin kung ano naging resulta ng paliwanag na yun. Sila mismo mag-aangkin, itong dalawang disipulong ito, pagdating ng panahon. Kasi nung dumating na sila sa Emmaus, si Jesus, na hindi naman nila nakilala, nagpanggap siya na magpapatuloy pa. Sabi nga, malapit na dumilim. The day is almost over. Dumito na kayo. Kasi alam nila, layo-layo pa nung susunod na bayan pinanulakan naman sila ni Jesus. At ano nangyari nung nakaupo sila at maghahapunan? Kinuha ni Jesus yung tinapay, nagpasalamat, pinagati-hati yun, at ibinigay sa kanila. Mukhang sabi nila, siguro sa isip sila, teka, looks familiar, something like that. Siguro, nandun din ito sa huling hapunan, nakita nila yung ginawa ni Jesus na yun. Kung kaya nga, nabuksan ng kanilang mga mata. Kaya nga lang, naglaho na si Jesus sa kanilang paningin. At ang sabi nila, hindi nga ba talagang nag-aalab yung ating damdamin nung ipinaliliwanag niya sa atin ang banal na kasulatan. Kung kaya anong ginawa nila, dali-dali ho silang nagbalik uli. Another 7 miles, going back to Jerusalem. Para ibalita doon sa mga kapwa nila disciple doon na talagang muling nabuhay si Jesus. Nakatagpo nila siya sa pagpapira-piraso ng tinapay doon sa Eucharistia. Brothers and sisters, ang ganda ho nitong ebanghelyong ito. Tingnan nyo, si Jesus meron siyang pagmamalasakit at pagkalinga sa kanyang mga disipulo. Lalong-lalo na yung nasisiraan ng kalooban, Yung discourage kasi parang walang nangyayari sa kanilang pananampalataya, umasa pa man din sila. Ayaw ko kung anong kalagayan natin, kung nakararanas tayo sometimes ng ganun parang kabiguan, parang nanampalataya tayo pero walang nangyayari. Umasa tayo sa Panginoon pero parang walang nangyayari. Hindi parang walang nangyayari. May nangyayari Hindi nang bibigo ang Diyos. Kung talaga may pananampalataya tayo, hinahanap niya tayo. Brothers and sisters, tingnan nyo, importante ito para sa atin na makikilala natin, makikita natin, makakatagpo natin si Jesus, especially in the Scriptures. Napaka-importante nung gawain ng mga nagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sana sa kanilang pangangaral, sa mga homilies ng ganyan, sa mga Bible study, sana talaga mapag-alab nila yung damdamin ng kanilang mga tagapakinig. Tulad ng ginawa ni Jesus. Of course, it is something very, very different, But, we should aim at that, na talagang we prepare ourselves and hopefully we can communicate, the meaning of God's Word para talaga nag-aalab yung mga nakikinig upang talagang they come to the part of Holy Communion at Mass with the real expectation. Napansin niyo ba, itong pagsasalaysay na ito, parang sa misa dalawang bahagi ng misa, hindi ba? May liturgy of the Word, may liturgy of the Eucharist. Yun nga yung liturgy of the Word is meeting Jesus in the Word of God.
Sana talaga yung pagpapaliwanag doon, maganda, tapos talagang, you come to understand what it means, and then you're expecting to really recognize Jesus. Saan mo ma-recognize si Jesus? In the breaking of the bread. Doon ho na, sa Eucharistia ho siya makikilala ng tunay na tunay. Kasi si Jesus lang gagawa nung ginawa niya yun. Yung pagpapaliwanag siguro, pwedeng gawin nyo ng iba, pero yung sa buhay yung tinapay at alak na magiging katawan at dugo ni Cristo, si Jesus lang pwedeng gumawa nun. And He is the only one who can make us realize what that is. Brothers and sisters, yun ho yung dalawang bahagi ng misa. Kaya lang nga, tignan niyo kung ano nangyari. Pagkatapos na nakilala si Jesus, ano ginawa nila? Nagpasalamat na lang sa Diyos, tapos sa tulog. Hindi ho, balik uli sila sa Jerusalem, para ibahagi yung magandang karanasang yun ng pagipagtagpo kay Kristo. Brothers and sisters, it is always like that. Supposed to be like that. Pagka nakatagpo nating tunay si Jesus, at yun ang dapat nangyari kung nakinig tayo mabuti sa salita ng Diyos sa misa at tinanggap ng pamandin natin sa panalakomunyon, kung talagang nakatagpo natin si Jesus, hindi ho pwedeng mangyari na hindi tayo, pupunta sa ating mga kapwa at ibabahagi yung ating experience sa Panginoon. It cannot be that we'll keep the good Lord only for ourselves. No. Kaya nga, pagkatapos ng misa, pinagpala tayo ng pare, ano sasabihin niya sa akin? Go, Go, make disciples of all nations. Go, share Jesus whom you met today in this Mass, to the Word of God, to the Eucharist. Go, and share it with people you will meet. Ganun ho yun. We cannot keep it for ourselves. Brothers and sisters, ito ho yung talagang diwa ng resurrection. Kung talagang nabuhay tayong muli kasama ng Panginoon, at yun ang pinagdiriwang natin dito, naganap yun sa binyag natin, na sinasariwa sa araw na ito, ng muling pagkabuhay ng Panginoon, sana hindi ho manatili yun sa ating mga sarili lang, kundi kung talagang nagiging mature yung pananampalataya natin yun, na binigay sa atin sa ating binyag, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, kung talagang nagiging mature yun, it will make us real missionaries, real apostles of Jesus. Jesus will send us to the other people, sa mga kabarkada natin, kamamilya natin, mga katrabaho natin, lahat yung mga kasalamuhan natin. We shall really share the Word of God. We shall share Jesus through our lives, through our example, through our words even, Ganun ho yung ibig sabihin nito. Hindi lang pang atin ito. Brothers and sisters, ito ho yung ating pagdiriwang ng salita ng Diyos. Ang yaman-yaman po. Sana ho talagang nakakatagpo natin si Jesus na muling nabuhay. Buhay na buhay ho siya. Sa magitan nga ng kanyang salita, sa magitan ng ating pagdiriwang ng Eucharistia. Napakaganda ho mga karanasan noon. Father Jude, why did Jesus need to suffer? Thank you, Erica, for your question. Father June, why did Jesus need to suffer? That's a very beautiful question. Inilalahad na yun sa banal na kasulatan na yung Mesyas magdurusa. Yun yung awit ng servant of Yahweh, yung nakita natin during the Lenten season, yung pagbasa, for example, from Isaiah chapter 42, chapter 49, chapter 50, chapter 52, yung apat na mga awit na yon tungkol dun sa lingkod ni Yahweh. Yung lingkod ni Yahweh yun ay isang mahiwagang personaheng magdurusa at magdurusa, parang panumbalik niya, mabigyan ng pagkakataon yung bayan ng Diyos makapagsisit, makabalik nga sa pag-ibig ng Diyos. At yun ang magiging papel ni Jesus. Yun yung pagkakaunawa ng Ecclesia, ng Church tungkol kay Jesus. Kaya nga, binabasa natin doon sa mga mahal na araw, Palm Sunday, Monday and Tuesday and Wednesday and Friday in Holy Week, yung mga awit na yun ng servant of Yahweh. Kinakailangan niya magdusa. Bakit? Kasi yun ang presyo ng pagtubos sa atin,
tubos. Ibig sabihin, babayaran mo, hindi ba? Pagka tutubusin mo yung sinanla, tutubusin mo yung pantalong pinatahi mo, dapat babayaran mo para makuha mo, hindi ba? Si Jesus, yun ang gagawin niya. Hindi nga lang sa pamamagitan ng salapi, pilak at ginto, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamahal-mahalang dugo. Yun ang sabi sa atin ni 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Yun ang pambabayad niya, yung dugo niya. Magdurusa siya. Magdurusa siya. Sinabi nga dito sa ebanghelyong narinig natin from Luke chapter 24, napakahangal niyo naman, ang kupad niyo manampalataya. Hindi niyo ba alam na ang Mesyas ay dapat munang magdusa bago siya pumasok sa kaharian? Sa kanyang kalulatian. It's always like that. Before you receive glory, you got to suffer. No cross, no crown. No pain, no gain. Sa iyong pag-aaral, hindi ka pwedeng umasenso kung hindi ka mag-examine, di ba? Ganun lagi yun eh. Jesus needed to suffer in order to save us. Father June, if we die, will we go to heaven? Thank you, Jane, sa iyong tanong. Father June, if we die, will we go to heaven? Oh, I wish we will be all together there, okay? Yun ang layunin ng Diyos para sa atin, na talagang bilang mga anak niya, magtipon-tipon tayo at makarating tayo sa kanyang piling. Of course, importante na we die in God's grace. We die as faithful sons and daughters of God. We die as faithful Christians, Kasi kung binaliwala natin ang Diyos sa buhay na ito, hindi tayo makakarating doon kasi ayaw naman natin magpunta ron. Pero kung talagang gusto natin magpunta sa Diyos, mapapunta sa kalingitan, sa piling ng Diyos, kung talagang gusto natin, gagawin natin ang dapat natin gawin, di ba, para makarating doon. Biro mo, gusto mo makapunta ang Quiapo, ayaw mo naman pumunta sa banda roon, sa Quiapo, hanggang dyan ka lang sa may kalye ninyo, siguro hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan, di ba? Kung gusto mo makarating doon, dapat gawin mo yung dapat mong gawin, Yung mahakbang papunta roon, dapat gawin mo. Yun nga, we can go to heaven and God wants us to go to heaven when we die if only we'll do what it takes to go to heaven, And what is that? Be faithful to Him, do His will, and really be as good as we can be, follow the teachings of Jesus, follow His commands. Ganun yan. Father June, why are saints important? Hi, Veronica. Thank you very much for your question, Father June. Why are saints important? Bakit mahalaga mga santo? Mahalaga sila. Bakit? Napakaganda nilang mga halimbawa, napakaganda nilang mga encouragements, para sa atin. Kasi yung pagiging mga Kristiyano, yung pagsunod kay Kristo, hindi laging madali. Siguro, ewan ko lang kung nararamdaman mo yun, yung pagkat gusto mo maging tapat kay Jesus, hindi masyadong madali yun, lalo pagka lumalaki ka na, The thing is, yung mga santo't santa, dahil sa kanilang pamumuhay, na dumaan din sila sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, kaya lang pinatunayan nila yung katapatan nila kay Jesus, katapatan nila sa Diyos, Handa sila, for example, yung mga martir, handa silang maging maksaksi ni Jesus hanggang kamatayan. Can you imagine, Tapos makita mo, for example, yung mga santo't santa, bata, matanda yun, lalaki, babae, at talagang, naghandog ng kanilang sarili sa paglilingkod sa kanilang mga kapwa, sa pagtuturo, pagkalinga sa mga may sakit, pagtulong sa mga nangangailangan ng tulong, yung mga mahihirap and what not. When you think, for example, of Mother Teresa of Calcutta, yung kunyari, ito, nagmamalaki si Father June, tungkol kay San Juan Bosco, si Don Bosco, kinalingan yung mga kabataan, inilaan niya yung buhay niya para doon sa mga kabataan. Kung kaya, yung mga followers ni Don Bosco, mga madre, mga fathers, mga brothers, ayun ang ginagawa lang hanggang ngayon para sa mga kabataan. Importante yung mga santo't santang yun na tinuturo niya sa atin kung paano tayo mamubuhay bilang tapat ng mga kaibigan ni Jesus. Dito po sa ating mga pagbasa para sa pagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang dami-dami po nating napulot ng mga
turo, mga paalala, mga napakagandang mga katotohanan na po. Yung unang pagbasa natin from Acts chapter 10, tungkol kay Cornelius ho, na kinatagpo nitong Pedrong ito. Unang-una ho siyang hindi Hudyo na naging Kristiyano ng palataya kay Kristo. Tulad ho natin, lalo na tayo mga Pilipino, hindi naman tayo mga Hudyo, pero nakapanampalataya tayo kay Kristo. Pinapakita doon talaga na ang Diyos ay hindi nagtatangi, Basta lang ang mga taong iyon ay may takot sa Kanya, ibig sabihin pagmamahal sa Kanya at kumikilos ng matuwid, katanggap-tanggap sila sa Panginoon, sa Diyos. At ayun nga, ang ating Panginoong Yesus ay umiiral hanggang ngayon, Siya ay muli kasing nabuhay at pinatunayan niya, siya ay hindi lang tao kundi anak ng Diyos. Kapiling ho natin siya. Tapos ang maganda ho nito sa dulo ng pangangaral ni Pedro, ang sabi niya doon, kami ay mga saksi nito. Yung katotohanan ni Kristo. Tayo rin ho mga kapatid, mga saksi tayo, witnesses tayo, mga martir tayo. Yun ang ibig sabihin ng martir, witnesses ng ating Panginoong Hesukristo. Sa magitan natin, makikilala din siya ng iba. Yun ang second reading natin, pinaka-alala sa atin ni San Pablo, na total, tayo muling nabuhay kasama ni Kristo, sana dapat mangyari ang pagsumakitan natin, ang pagkaisip-isipin natin ay yung mga bagay na nasa taas, hindi dito sa lupang ito. Dumadaan lang ho tayo sa buhay na ito. Hindi tayo palagian dito. Ang ating hong bayan ay ang langit. Ang ating hong Ama ay sumasa langit. Kung kaya dapat papunta ho tayo doon. Tapos yung pagbasa mula kay San Pablo uli sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, pinagdidiin-diinan doon si Kristong ating Paskwa, ang ating kordero ng Diyos, yung Passover lamb natin, ay inialay na. Kung kaya, dapat tayong magalak, iniligtas niya tayo. Kung kaya ngayon, dapat tayong mamuhay, sabi niya, sa sincerity and truth, Wala nang pagsisinungaling, wala nang pagkukumbli, wala nang pagdipakiging makatotohanan. No, hindi ganun no. Tapos sa Ebanghelyong narinig natin, si San Juan, kinuwento niya sa atin kung paano natuklasan yung muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi empty tomb na yun, talagang wala na doon yung bangkay ni Jesus. Bakit? Muli siyang nabuhay, pinatunayan niya yun, kakatagpuin niya yung mga disipulo niya. Francis, tayo rin dapat magkaroon tayo ng tunay na eksperyensya na si Jesus ay muling nabuhay sa mga buhay natin. Paano mangyayari yun? Kasi nakatagpo natin siya. We met Him in real faith. Talagang natandaan natin kung paano niya tayo iniligtas, for example, mula sa kahirapan, sa pagkakasala, sa mga pagkakamaling ganyan. Talagang iniligtas niya tayo. And that's a real experience, Jesus is real for us. Tapos yung Ebanghelyo ni San Lucas, ang ganda-ganda noon, nakatagpo nila si Jesus sa kanyang salita, pinaliwanag sa kanila, tapos nag-alab ang kanilang kalooban. Ayun, tapos nakilala ni si Jesus sa pagpapirapira sila ng tinapay, ibig sabihin sa Eucharistia. Ano nangyari pagkatapos doon? Naging mga sugo sila. Tayo rin ganoon. Sa misa natin dinadaluhan, nakakatagpo natin sa Jesus sa kanyang salita, at pagkatapos sa Eucharistia, sa komunyon na ating tinatanggap, dapat nun pagkatapos talaga maging mga sugo tayo ni Kristo, mga apostolis ni Kristo, saan man tayo naroon. Ang ganda-ganda kong karangalan nun. Brothers and sisters, gawin natin panalangin itong ating mga natutunan ito sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat pong marami sa pagdiriwang na ito ng muling pagkabuhay ni Jesus, kung saan nakikibahagi kami sa magitan ng aming binyag. Salamat po sa napakalaking karangalan binigay niyo sa bawat isa sa amin, na matawag kaming mga mahal ninyong mga anak. At talagang pinananahanan ng inyong Espiritu, mga kapatid, kaibigan ng aming Panginoong Hesukristo. Inihiling po namin sana ipagpalain niyo kaming lalong lumago sa pagmamahal na ito, sa aming pagkikipag-ugnayan sa inyo. Aba, mahal pagmahal namin, Ama, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga humingi sa amin ng panalangin, ang mga kaibigan, mga tumatawag, mga nagte-text, nag-email sa amin, at humihiling na ipagdasal sila. Aba, ginagawa po namin ngayon yun. Sang alang-alang kay Jesus na muling nabuhay, dampian niyo sila ng awa ninyo at ng biyaya upang maibisan ng kanilang ng mga sakit, yung pong may mga karamdaman pagalingin ninyo, yung pong may mga problema, bigyan ho sila ng kalutasan. At yung pong tumutulong sa amin at lahat ng ibig pagtumulong sa amin, pagpalain yung abot-abot. Ito po'y aming dalangin kasama ng aming nampirin, alang-alang kay Kristo, ang aming malulhating Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon
At pagpalain kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ng ating palatuntunang Word made flesh. Sana po'y naging kaaya-aya sa inyo. Sana po'y nadagdagan ang inyong kaalaman, ang inyong pag-asa, ang inyong pagmamahal sa Diyos at kapwa, sa Eklesiya, sa Kanyang salita. Hanggang po sa muli, Shalom sa inyong lahat. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.